May buntag mga kaigsunan, mga higala diri sa lugar sa Kambayog ug sa kutob sa maabot niining tingog sa pamalandong sa Kabuntagon, Cebu o dirita karon sa atong ikaduhang hugna sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Atong na patalinghugan ang mga health tips nga gihatag sa atong igsoon Evangelist Jesse Atwell. O karon atong pag-isgutan ang pulong sa Ginoo na sulat sa balaang kasulatan. Ang atong pagatun-an karon mga higala ang mahitungod sa Mateo Kapitulo 25. Ang Mateo Kapitulo 25 versikulo 5 kini siya parabulo kini nga gihatag sa Ginoong Hesukristo niadtong siya ay buhi pa. Mao kini ang napulo ka mga dalagang birhen. Atong pagatun-an karon unsa ang atong koneksyon dire sa parabulo o sang bingay nga gihatag sa Ginoo mabasa sa Mateo 25:1 hangtod 13. Pero ang atong mupokus ta mga igsoon didto sa bersikulo 5 o sa bersikulo 6. Atong tan-awon na ang propesiya diri sa Seventh Day Adventist na adiri nga teksto. Naay daghang teksto sa Old Testament, nas New Testament, nas pinadayag ang propesiya sa Seventh Day Adventist. So amo ning i-share sa inyo, naara ninyo kung inyong tuuhan o hindi, basta kami willing na mag-share sa inyo niining among mensahe o asa mi dapit sa propesiya sa Biblia. So mao nang among tuyo mga higala, no? Ang pag-share gyud, ang mutuo maayo ug ang dili mutuo kira gyapon, no? Wala man ay pugsanay. So kining Mateo mulaktaw ta diri sa bersikulo 5. Kay kung ang 1, 2, 3, 4 giulagway diha na ang ginharian sa langit may sama sa napulo ka mga dalagang ulay nga adunay napulo ka mga lamparahan o adunay napulo ka mga sisidlan. Dito ibutang ang extra oil. Kaso nga lang, ang 5 ka mga buang-buang wala magdalag extra oil. Ang 5 nga mga butan o manggialamon nagdala og extra oil dito sa ilang sisidlan. Karon silang napulo pareha sila na ay lamparahan sa ilang mga kamot. So kadto nga panahon ang kasal manggod ato mga higala gabi nila gi-perform gabi mao gani na mogamit sila lamparahan kay ngit-ngit man. Karon ang tuyok nila ilang sugaton ang pamanhunon. Samtang sila nagbaktas nadtos ka ngit-ngit na dalan na sila'y namahuway, tapos ang pamanhunon ilang gihuwat nalangan. So didto na mabasa sa bersikulo 5 o sa 6. Tanaw na to ha. Diri sa bersikulo 5 sa kapitulo 25, sulat ni San Mateo. Karon sa nadugay ang pamanhunon na nagduka silang tanan og nangatulog. So ang mga danghag sa ubang translation, ang foolish, danghag na siya sa ubang translation. Sa uban po na translation sa King James na Bisaya, buang-buang na siya. Sa English, foolish. Kini nga mga ang manggialamon o ang mga buang-buang na nagduka. Kaya nga naman, ang pamanhunon nalangan, nadugay. So ang napulo ka mga birhen nangatulog sila. Nangatulog sila tanan. Karon
Pagkahuman, samtang sila nagatulog, sa versikulo 6 nag-ingon, apan sa tungang gabi may usa ka singgit ani karon, ang pamanhunon magaanhi, sugatan ninyo siya. So naay tingog, wala magsulti kung kinsa, basta naay tingog ni adtong tunga-tungas gabi misinggit. Basta tunga-tungas gabi tapos na mo singgit, makamatag yung ka, tunga-tunga gud to. Oh, hinanok gud to. So pagka tunga-tungas gabi siguro tunga-tungas gabi mga alas 12 kadlawon ana siya. Apan sa tungang gabi may usa ka singgit. Ania karon, ang pamanhunon magaanhi, sugata ninyo siya. Sa samaong singgit mga higala, ang napulo ka mga dalagang birhen, hingmata sila, ilang giasikaso ang ilang kaugalingon. Ang problema ni ining 5 ka mga buang-buang, ang 5 ka mga danghag, ang ilang lampara nagka-out na. Nahurot naman ang lana dito sa ilang lamparahan. Karon, ang 5 nga mga butan o manggialamon, nagdala man sila o gitawag na extra oil. Oo. Naa sila sisidlan, ilang gibutangan og extra oil. So pagkahurot sa oil dito sa ilang lamparahan, ila naman ngayong gi-refill. Nag-refill sila. Karon, ang mga 5 ka mga buang-buang, naa sila sisidlan, wa man sila magdala og extra oil. Wa man sila kahibalo na malangan man di ay ang pamanhunon. Karon kay nalangan man nahurot ang ilang oil dito sa ilang lamparahan, wala sila magdala og extra oil sa ilang sisidlan. Nag-ingon sila sa mga butan, unsa ingon nila? Ingon sila na taga-imi og kanang gitawag nga lana diri na sa Mateo 25:7. Unya kadtong tanan nga mga ulay na nagpamangon og gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Og ang mga buang-buang na nag-ingon sa mga maalam, hatagi kami ninyo sa inyong lana, kay nagapalong ang among mga suga. Amo na siya. Og ang mga buang-buang, nag-ingon sila, no? Natagaimi sa lana, kay ang among suga nagapawong na. O sa ingon sa manggialamon, apan ang mga maalam na nagpanubag nga nagaingon, tingali kulangon kami. Pangadto hinuon kamo sa mga nagabaligya o pamalit kamo alang kaninyo. Sa mauna siya ang istorya. Karon, kining panultihon mga higalan sa Ginoong Hesukristo, usa ni siya ka parabulo. Nga dili ni siya pasabot dili ni siya literal nga nahitabo, no? Gikuha ang tradisyon dito sa ancient Israel na kung sila naay special event, naay kasal, gina-perform nila dito gabi. Gabi. So diri sa ato dili man ta pareha dito na gabi gyud ang ilang kanang sa kasal kana. Gabi mo to. Tapos kanang giingon dire sa Mateo, gabi ito, mao nagdala sila lamparahan. Karon diri tas punto, dili man ni literal mga higala. Nadugay ang pamanhunon. Ang tanan, ang kapulo nga mga birhen nang nagduka o nakatulog. So manggialamon o ang mga danghag, pareha sila nakatulog. Pareha sila natulog ha? Kaya nadugay man. Tapos sa versikulo 6, na ay tingog sa tungang gabi, nakamata silang napulo, gihikay ang ilang mga lamparahan, o ang mga danghag, nagkapalong ang ilang mga lamparahan. So ang gibuhat sa mga manggialamon, ilang gibutangan ang ilang lamparahan o lana.
unsa man ang buot pasabot ato. Unsa man ang fulfillment ato nga propesiya. Mga higala, ang fulfillment ato na propesiya mao kadtong hitabo ni adtong 1844 October 22. Nanalangan ang pamanhunon. Kinsa maning pamanhunon? Sumala sa Pinadayag 21, walay lain kundi ang Ginoong Hesukristo. Nahitabo kadto ang fulfillment aning Mateo 25 versikulo 5 og 6 ni adtong 1844 October 22. Naingon si William Miller didto sa iyang pahayag na ang Ginoong Hesukristo mobalik diri sa kalibutan ug iyang hukman ang kalibutan pinaagis kalayo ni adtong 1844 October 22. Ang gitun-an ni Miller sa pila ka mga tuig ang Daniel 8 versikulo 14 nga adunay 2,300 days nga mga adlaw o unya ang sanktuaryo pagalinisan. Nagtuo si William Miller na ang sanktuaryo nga gisgutan diri sa Daniel 8:14 ay nagpasabot na siya sa earthly sanctuary, ma-close na ang provision, mubalik na siya diri og silutan ang tanang mga dautan pinaagis kalayo og ang Ginoo mosuga og ang mga balaan mosuga sa Ginoo ngadto ka didto sa panganod ug dad-on didto sa langit nga bayan. Karon pag-abot sa 1844 October 22 wala man gyud mibalik ang Ginoo. Wala man mibalik ang Ginoo. Na gikan sa buntag nahimong udto, nahimong hapon, nahimong gabi, wala man gyud mibalik ang Ginoo sumala sa ilang gi-expect. No? Atong basahon ang mga referensya. Sumala sa Adventist, sa Advent Pioneers Biographical Sketches and Pictures, page 10, paragraph 3, in the 80s, he lived on a farm near Port Gibson, New York, a little town of Erie Canal, ingon dire, almost midway between Albany and Buffalo, ingon dire, at the place the Adventists gathered on October 22, 1844 to await the coming of the King, but Christ did not come as they expected. Mauna ang libro sa kasaysayan sumala sa Advent Pioneers Biographical Sketches and Pictures, page 10, paragraph 3. Ngagi dito sa farm nila Hiram Ibson, kining si Hiram Ibson mao ni siya usa sa ministro sa Methodist. Kay sila atong panahon na ang relihiyon nila, Miller, mga Methodista man to sila. Gitawag to sila na First Day Adventist. O niadtong panahon na si Ellen Gold Harmon, siya ay usa ka batan-on nga magbubuhat sa Methodist Church. Usa siya kabatan-on nga magbubuhat sa Ginoo. Tuwa dito sa Methodist Church. Nagtuo sila nga mobalik na gyud ang Ginoo. So dito sa lugar dakong lugar dito sa ang nagpanag-iya ani sila Hiram Ibson. Kay kini sila Hiram Ibson sumalas kasaysayan. Dato ni sila, daggo ni sila mga kayutaan, maisan. So ilag yung gipambaligya ang ilang mga yuta atong panahon na. Nga naman, naguna-una man sila na ang kwarta di na magamit kay mobalik na lagi ang Ginoo. So gipambaligya nila ang ilang mga farm,
gigamit nila dito sa bulaton sa Ginoo. Tapos ang farm na nahabilin dito ang perting daghanang mga tao naghuwat sa Ginoo. Naghuwat sila gikan sa buntag, naghinam sila kay ilag yung saksihan kung unsa ang mahitabo pagbalik sa Ginoo. Kaso gikan sa buntag udto hapon wala mangyod may balik ang Ginoo. Sumala sa referensya mga higala, there is a prophet among you 197 paragraph 2 mauni ang gingon. Three distinctive teachings added to the message of the second advent set the group apart from all others. God began leading them into an understanding of these truths. Soon after the disappointment, on October 23, Hiram Ibson, a Millerite, gained a correct understanding of the work of Christ and the heavenly sanctuary. Ibson describes the incident. So pagkahuman kay ang great disappointment na hitabo man dito sa farm nila Hiram Ibson, October 22, 1844. Pagka October 23, samtang na malandong si Hiram Ibson dito sa farm, samtang nagbaktas-baktas siya dito, ang langit na nahawi. Nakita niya dito siyang nakita niya sa langit nga ang Ginoong Hesukristo misulod sa labing balaang sanktuaryo nadto sa langit. So si Hiram Ibson gipakitaan og panan-awon na kadto diay nahitabo sa October 22, 1844, mao na ito ang katapusan sa 2,300 days o dito ang pagsulod sa Ginoo sa gitawag nga most holy place. Mao to siya mga higala ang revelation nga gipahayag sa Ginoo didto kang Hiram Ibson ni adtong October 23, 1844 didto sa farm gipakitaan si Hiram Ibson. Si Hiram Ibson usa ka magbubuhat sa Methodist Church. Mao ni sila ang nahimong pioneers kauban ni Ellen Gold Harmon nadto pagtukod sa pagpadayon sa Adventist movement, no? Gikan sa Methodist Church nahimong Seventh-day Adventist Church, gikan sa First-day Adventist nahimong Seventh-day Adventist. Asa man na siya nga propesya? Unsa man na nga propesya? Makaplagan ba na siya na propesya? Ang pagkalangan sa Ginoo sa pamanhunon mao to siya ang fulfillment ng 1844 October 22. Dunay singgit na pamangon kamo, sugatan ninyo siya. Ang pagkalangan mao tong 1844 October 22. Mao na siya ang delay ng pagka-coming. Ang fulfillment ato pagsulod di ay sa most holy place sa Ginoo o pagkahuman sa 2,300 days gikan sa 457 BC. Okay? Karon, asa man ni siya makit-an dirita sa pinadayag kapitulo 10 versikulo 10 mao ni siya. O gidawat ko ang basahon nga jutay gikan sa kamot sa manulunda. Og gikaon ko kini og kini mitami sa akong baba ingon sa dugos og sa nakaon ko kini gipaitan ang akong tiyan. Kining versikulo 10 mga higala ang fulfillment ani nga si Juan Revelador gigdawat niya tong giduhol nga libro, gamayng libro nagiduhol sa manulunda niya karon iya kining gikaon pag-abot sa iyang baba tam-i sama sa dugos ug pag-abot sa iyang tiyan mapait siya sama sa pangyawan, mapait siya.
So ang pait nga gisgutan diri sa kapitulo 10 bersikulo 10 mao ni siya ang gitawag nga great disappointment. Great disappointment. Mga naman, daghang tao ang naghulat, mga First Day Adventist sa panahon ni Miller, wala gyud miabot atong October 22, 1844. Mao ni siya. Ang second coming of Christ nga ilang gipaabot, tamis sa bakba. Tamis. Pero kadtong wala miabot niadtong adlaw, pait sama sa gitawag nga panyawan, di ba? Ya. Karon kay kadtong Millerites movement o ditawag na First Day Adventist, wa na to ang kadaghanan ato, bisan si William Miller wala na siya magpadayon. Sila Hiram Ibson, sila James White, sila Sister Ellen G. White, kay dili pa man to Ellen G. White yon, kay apelyido man na James White. Siya ay Harmon pa Gold Harmon, Ellen Gold Harmon na siya, kay dalaga pa man siya atong nga panahon. Sila ang nagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. Karon naabay mabasa na ipagpadayon dire sa bersikulo 11. Nawa ha, ang Millerites movement wala na magpadayon kay na grabe na kaulaw kana nga prediction time set. Kadto ra pod nga time gitugutan sa Ginoo ang mag-time setting. After sa great disappointment sa Millerites movement, ang Ginoo dili na gyud motugot na ang katawan sa Ginoo mag-time set pa. Dito ra gyud kutob. Pero karon daghan karong mga katawhan, mga iglesia adunay mga time setting, no? Dirita sa bersikulo 11. Og siya miingon kanako, kinahanglan nga managna kapag usab ngadto sa daghang katawhan og kanasuran og mga sinultihan og mga hari. So sa bersikulo 10, ang fulfillment ani sa grupo ni William Miller na nagpaabot sila sa pagbalik sa Ginoo October 22, 1844, nahunong sila kay wa man mibalik. Nahimo mang false ang propesya, pero mga higala wala gyud to mahimong false ang propesya. Kundi gituman lang yon ang nakasulat, si Miller lang ang natungnan sa pagtuman sa propesya na ang basahon ang linukot na gihatag sa iya sa anghel, iyang gikaon tamis sa iyang baba, pag-abot sa iyang tiyan mapait, mao kadto tamis paminawon ang pulong sa Ginoo sa panahon ni William Miller na nag-preach siya nang Ginoo mo balik. Kinsa bay dili tamisan o ganahan ang Ginoo mo balik. Kaya pagbalik sa Ginoo ang katapusan sa tanang kasakit, pag-abot tiyan mipait. Mao to ang fulfillment ato. Ngaron sa bersikulo 11, diri na musulod ang gitawag Seventh Day Adventist. Kay ngano man ang gitawag nga successor, ang gitawag nga pagsunod sa pagpadayon sa mensahe. Og sila miingon kanako, kinahanglan managna kapag usab ngadto sa daghang mga tao og kanasuran og mga sinultian og mga hari. So mao to siya mga higala ang pagsulod sa propesiya didto sa Seventh Day Adventist mga higala. Mauna siya ang gitawag nga propesiya na asa ang gitawag nga grupo sa Seventh Day Adventist dito sa pinatayag. Kapitulo 10, bersikulo 11. So napaydaghan nga mga halata o bersikulo sa Biblia na nag-point dito sa movement sa Seventh Day Adventist mga higala. Mauna siya. So karon, sumala sa referensya
nagisgutan dire atong basahon sa referensya diri sa Dakong Away o Great Controversy 486 paragraph 1 ingon diri. At the time appointed for the judgment, the close of 2,300 days in 1844 began the work of investigation and blotting out of sins. All who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Both the living and the dead are to be judged out of those things which were written in the books according to their works. So kadto di ay 1844 October 22, mao da ito ang appointed time para sa paghukom kanang sa pinadayag 14 bersikulo 7 na kahadlok ang Dios o gihatag niya ang himaya kaya ang takna sa iyang paghukom nahiabot na. Ano sa man tumiabot? Dito sa 1844 October 22 o dito nagtapos ang 2,300 days. At the appointed time at the time appointed for the judgment, the close of the 2,300 days in 1844 began the work of investigation and blotting out of sin. Pagsulod sa Ginoo sa labing most holy place. Og siya dito giuting kay niya iyang gi-search scrutiny ang mga pangalan sa mga tao gikan pa dito sa mga tao sa Eden hantod sa mga tao diri sa ato sa 1844. Iyang giutingkay ang mga pangalan sa mga taong tanang nangamatay. Sumala na sa referensya, no? Sumala na sa referensya gikan sa mga unang nangabuhi dito pas panahon sa Eden hantod 1844. Basa na siya sa referensya dire sa Dakong Away 483. Ayon dire. As the books of record are open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God, beginning with those who first live upon the earth. Our advocate presents the cases of each successive generation and closes with the living. Every name is mentioned, every case closely investigated. Names are accepted, names rejected. When any have sins remaining upon the books of record, unrepented and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life, and the record of their good deeds will be erased from the books of God's remembrance. So ni siya na niadtong 1844 kanang giingon sa pinadayag 14:7, wa ko masayo. Kahadloki ang Dios o gihatag kaniya ang himaya kay ang takna sa iyang paghukom nahiabot na kanos niadtong 1844. Disugdan ang investigative judgment for the dead. Ang tanang, ayun diri, as the books of record are opened in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God, beginning with those who first live upon the earth. Gisugdan ang pag-utingkay sa mga pangalan sa mga tao nga matay, gikan pa sa unang nangabuhi sa yuta dito sa Eden. Our advocate presents the cases of each successive generation hantod sa sunod-sunod nga mga henerasyon and closes with the living. Great Controversy, page 803, paragraph 1. So mo ni siya mga higala, ang atong pagtuon na dito gyud nato makaplagan sa maong mga teksto ang propesiya sa mga Seventh-day Adventist. Lisod man ang magtukod ka og iglesia,
mga higala, na dili matrace sa propesiya ang atong gituuhan, no? Lisod yun mga higala, na kanang wala ba siya gitawag nga propesiya kay ginahanglan man gyud na para dili ta tawgon nga ingon nga sulpot kay more man na daghan karon na ang mga sulpot raman mo kay ang inyong iglesia natukod man na dito sa 1844 raman na. Bisan unsa pa nang tuiga ana na pagtukod kung kana siya naa sa propesya sa Biblia, wa na siya maghisgot og kinsa ang nauna, kinsa ang naulahi. Kay sumala sa 20, asa ganina siya, Mateo 20, versikulo 16, masiguro na, unsa na? Atong basahon ha? Ang usa ka reliyon, wala na siya maghisgot og padaghanay, wa po na siya naghisgot og kami nauna, o kamo, ulahira kayo mo oy. O ana, atong basahon ha? Kung ingon diri kung nauna ba sila na tinuod. O kung naulahi dili tinuod. Tanaw na to ang Mateo 20 versikulo 16, tanawa ha. Akong basahon. Busa ang mga naulahi manghiuna o ang mga nauna maulahi. No. Unsay giingon sa Biblia? Wala kung mag-ingon na, nauna man mi, kamo 1844 mi. Kami 33 AD pa man mi. Kamo, unsa ba taon na 1844 man mo? December? Unya, kami tinuod, kami man nauna. Tanawa na to. Busa ang mga naulahi, mauna. O ang mga nauna, maulahi. O dili lagi na paunahay. Kay mo ingong kang nauna ka, unya wala mas propesiya. Kadtong naulahi, naaman to sa propesiya sa Biblia. Karon kung mo ingon na asa man mabasa ang imong relihiyon, asa man nadapit sa propesiya sa Biblia, unya wala tay mapakita. Bisa nauna ka pa, kung wala ka sa propesiya, nangilog ra ka sa office. Imong gipampatay ang mga balaan tapos kay patay naman ang mga nanguna, ikaw na milingkod sa trono, ikaw na karon ang tinuod. Ang Ginoo dili maning ana mga higala. Ang gibuhat man gud sa dakong iglesia ang uban, gipampatay nila ang mga pioneers, gipampugutan sa ulo, gipampatay, tapos pagkapatay na nila sa tanan, di man sila mapriso kay sila man ang gobyerno. Wa man gid gobyerno na napriso, na ba? Nabay gobyerno na priso? Wala oy. Asa ka? Wala gobyerno na priso. So gipampatay sa government ng room ang mga balaan, gipamputag ulo, gipakaos leon. Pagkahurot sa mga leaders dito sa Jewish church, sila hinlingkod. So ang Biblia wala mag-ingon na kung nauna ka ikaw tinuod. Wala. Ingon diri busa ang mga naulahi manghiuna ug ang mga nauna maulahi. Dili pud na ingon na piki gyud mo na reliyon kay kanang kuan man tawag ani gamay man mo daghan pa mo. So tungod kay piki man mo gamay ra gyud mo, pero unsa may ingon sa Biblia? Basahon na tong Biblia kung padaghanay bagyod. No? Samo na siya mga higala, dili gyud nato ikaraso na nauna or kanang naulahi, piki na o gang nauna tama, no? Kaya Biblia walay prinsipyo ana. Ingon ang Ginoo sa Lucas 12:32, ayaw kahadlok jutay nga panon kay mao ang nahamutan sa inyong amahan sa paghatag kaninyo sa ginharian. So wala gyud mingon na dakong panon ihatag sa inyo ang ginharian, wala, jutay ra gyud. Og napod na sa Deuteronomy, kung wala ko masayop sa 7, no? So dili gyud nato ingon na kanang kung kita dugay na nauna kita na tinuod, dili gyud mga higala. Dili gyud. Atong basahon ha sa Deuteronomy 7:7, og siuba wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan kaysa tanang mga katawhan,
kay kamo mao ang labing jutay sa tanan nga katawhan. So gipili sa Ginoo ang labing jutay, dili na itong daghan. So na siya. Sauna nimong daghan, di man ni quantity, kundi quality of worship. Ang gitanaw sa Ginoo dili daghan para mahimong tinuod, kundi gitanaw sa Ginoo na ang quality of worship, ang pagsunod sa kasuguan sa Dios o sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. So mao na siya mga higala, among gi-share kaninyo kini nga mga pulong sa Biblia nga nagatumbok sa maong grupo, no? Wala man mi mag-ingon na kanang maghikayat sa inyo. Nag-share gyud ta ani ngano man importante ni kayo mga higala nga dili lang ingon parehas uban na ang mga iglesia karon mahigala sa tinuod lang. Kung naay makita ang nindot na pangalan sa Biblia, ila dayon tong kuhaon, iangkunon, tapos i-rehistro sa sect na mao na gyud ni ang pangalan, no? Manguha og mga pangalan sa Biblia, mag-ilog, magkinasuhay. Balita mo ana na kasuhan kini kay sila kuno ang tag-iya ani nga pangalan, sila ang tinuod, nagkinaso. Kay ipatanggal daghan karon sa US. Daghan sa US nga bisan diri sa Pilipinas nagkasuhay. Ngano man gusto nila ipatanggal to kay gusto nila ipabutang nila sa ilang kanang ilang grupo kutong pangalan. So dili maning ana mga higala, no? Na mokuha lang tag pangalan sa Biblia, tapos atong ipangalan sa atong iglesia, atong iparehistro sa sect. Dili hingana mga higala, kundi ang tinuod nga iglesia sa Ginoo, no? Dili mokuha lang sa pangalan sa Biblia, kundi mao gyud to ang gitawag nga kanang kabubuton sa Ginoo. So ang atong oras hapit na. So magbasa na lang ko ninyo og usa na lang ka referensya diri mabasa mga higala sa libro sa mga buhat sa mga apostoles diri sa versikulo 11. Mga buhat sa mga apostoles, page o pahina 11, paragraph 3. Through centuries of persecution, conflict, and darkness, God has sustained His church. Not one cloud has fallen upon it that He has not prepared for. Not one opposing force has risen to counterwork His work that He has not foreseen. All has taken place as He predicted. No? Wala na inaingon nga natukod na siya tungod kay daghanay mga abtik na ni siya mubasag Biblia, mo ni siya treasurer, mo ni siya ang pastor, mo ni siya ang kuan, hidili. Kundi all has taken place as He is predicted. He has not left His church forsaken, but He has traced in the prophetic declaration what could occur, and that which His Spirit inspires the prophets to foretell has been brought out. All His purposes will be fulfilled. His law is linked with His throne, and no power of evil can destroy it. Truth is inspired and guarded by God, and it will triumph over all opposition. So dili niingon na kanang murag kabuti nga misulpot ra. Ang tinuod na iglesia mao gyud na siya wa gyoy tawo nga makapugong ana sa pagtukod. All has taken place as He predicted. All His purposes will be fulfilled. His law is linked with His throne, and no power of evil can destroy it. Truth is inspired and guarded by God, and it will triumph over all opposition. So mao na siya.
mga higala. So karon ang panahon ay di na gyud motugot. So daghang salamat mga higala sa inyong pagpaminaw diri sa atong programa pamalandong sa Kabuntagon, Cebu, o daghang salamat sa atong mga suki nga tagapaminaw diha sa atong online, sa atong Facebook page PSK Pamalandong sa Kabuntagon, Cebu, o daghang salamat sa suporta ang gihatag sa atong mga kaigsunan diha sa CCLTS, sa NCCDAC, sa CCDAC, o sa atong pinanggang Pastor Clyde Putot, o sa atong mahal nga Presidente Brother Ranel Hihapon nga kanunay pauban sa mga igsuunan na support niini nga tulumanon. Og daghang salamat sa sunod na higayon ang Ginoo magapanalangin kanato. O pagampo ta, amahan nga balaan, may gugmaon o maayo sa tanan. Ginoo, daghang salamat sa mga kaigoyonan na kami nagtuon sa mga balaang pulong. Tuguti na kini magpadayo pagikintal sa among hunahunag kasing-kasing nga among matipigan kini ingon nga samas bulawan ang mga bililohon nga mga pulong sa imong balaang kasulatan. Na kini mohatag kanamo kusog sa among pagtuos, pagpadayon sa pagkinabuhi ngini nga kalibutan nga kami magpadayon sa pag-alaga diha kanimo. Aron sa imong pagbalik, kami angayan nga mosugat sa kahanginan o makauban dito sa langit nga bayan nga among ginahandom. Salamat kayo sa mga panalangin na among pagadawaton sa tibok nga adlaw, labi na sa pag-amping nimo sa among mga kinabuhi o sa pag-amping sa among mga mas kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo sa pagnuog sa among pag-ampo, sa ngalan o sa gahom sa uman luluwas mo si Jesucristo. Amen.